Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas Kapitulo 2. Nangyari nga, ng araw na yon, na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ng lahat upang sila'y magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y naroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong natakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpangan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." At nangyari, nang lisanin sila ng mga anghel at napasalangit, ang mga pastor ay nag-usap-usapan, "Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon." At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito, at lahat na nakarinig nito ay nagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. At nagbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. At nang makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang pinaglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayoy papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel." At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kanyang inang si Maria, "Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel, at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa, upang manghayag ang mga pag-iisip ng maraming puso." At naroroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan.
At siya'y baog ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras din yon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumalaki ang bata at lumalakas, at napupuspos ng karunungan at sumasakanya ang biyaya ng Diyos. At nagsisiparoon taon-taon ng kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbabalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na namakaraan ng 3 araw ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nakaririnig ay nagsisipanggilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawaan ang pananalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napa sa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Lucas Kapitulo 3. Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kanyang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia. Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias sa ilang. At siya'y napasa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan, na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan, at pabababain ang bawat bundok at burol, at ang liko ay matutuwid, at ang mga daang bako-bako ay mapapatag, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos." Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang magpabautismo sa kanya, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisi, at huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, 'Si Abraham ang siya naming ama,' sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy." At tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, "Anong ang dapat naming gawin?" At sinagot niya at sinabi sa kanila, "Ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin." At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi sa kanya, "Guro, anong dapat naming gawin?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo." At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, "At kami, anong dapat naming gawin?" At sa kanila'y sinabi niya, "Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayan sa inyo." At samantalang ang mga tao ay nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo, ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, "Katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang pangyapak.
Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay upang linising lubos ang kanyang giikan at tipunin ang trigo sa kanyang bangan. Datapwat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Sa mga iba pang maraming pangaral ay pinangaral niya sa bayan ang mabuting balita. Datapwat si Herodes na tetrarka. Palibhasa ay pinagwikaan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid. At dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay naparagdag naman ito sa lahat na kinulong niya si Juan sa bilangguan. Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin ay nabuksan ng langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo may anyong katawan, tulad ng isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At si Jesus din, na magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak. Ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Jane, ni Jose, ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, ni Maat, ni Matatias, ni Semi, ni Jose, ni Huda, ni Juana, ni Resa, ni Zerubabel, ni Ziatiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni ni Jesus, ni Eliezer, ni Horim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Honan, ni Eliokim, ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Nathan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Buus, ni Salmon, ni Naazon, ni Aminadab, ni Aram, ni Ezrom, ni Fares, ni Huda, ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nakor, ni Zurug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Sela, ni Kainan, ni Arfahad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Enoch, ni Hared, ni Mahalalil, ni Kainan, ni Enos, ni Set, ni Adam ng Diyos.